Kamusta mga kakawa? Ang itlog ay itinuturing na likas na multivitamina dahil sa siksik nitong taglay na mataas na kalidad na protina, vitamina E, vitamina Y12 at kulin na mahalaga sa pagpapanatili ng matalas na pag-isip at malusog na atay. Para sa karamihan ng malulusog na tao, ang pagkain ng 1 hanggang 2 itlog bawat araw o 7 hanggang 12 sa loob ng isang linggo ay itinuturing na ligtas at hindi nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso ayon sa mga makabagong pag-aaral. Gayunpaman, ang pagkain ng higit sa 3 itlog bawat araw ay maaaring ituring na labis para sa mga tinatawag na labis na tumutugon o mga taong sensitibo sa kolesterol mula sa pagkain. Dahil ang isang malaking pula ng itlog ay nagtataglay na agad ng humigit kumulang 185 hanggang 200 mg nito. Ang susi ay balanse. Ang itlog ay nagbibigay ng enerhiya, ngunit ang labis na pagkain nito ng walang sapat na pisikal na aktibidad ay maaaring magdulot ng hindi balanseng paggamit ng enerhiya ng katawan. Bukod sa protina, ang itlog ay isa sa mga pinakamabisang katuwang sa pagkontrol ng timbang at pagpapabilis ng pagsunog ng enerhiya ng katawan. Dahil ito ay may mataas na antas ng kakayahang magdulot ng pagkabusog, ang pagkain ng itlog sa almusal ay nakatutulong upang makaramdam ng mahabang oras na pagkabusog, na nagreresulta sa pagbawas ng kabuuang kalorya na natutunaw sa loob ng buong araw. Ang protina nito ay nangangailangan din ng mas maraming enerhiya mula sa katawan upang matunaw, na tinatawag na pagtaas ng paggasta ng enerhiya sa pagtunaw ng pagkain. Kaya sa bawat pagkain ng itlog ay tinutulungan mo ang katawan na magsunog ng mas maraming taba habang pinapanatili ang tibay ng mga kalamnan. Hindi rin dapat kalimutan ang wastong pagpili at pag-imbak ng itlog upang matiyak na ligtas ito laban sa kontaminasyon, gaya ng salmonella na uri ng bakterya. Siguraduhing bumili ng mga itlog na malinis, walang bitak ang balat, at itago ang mga ito sa loob ng refrigerator sa halip na sa pintuan nito upang mapanatili ang tamang temperatura. Iwasang kumain ng hilaw o kalahating luto na itlog kung ikaw ay may mahinang resistensya. Dahil ang tamang pagluluto hanggang sa tuluyang lumapot ang puti at pula ay ang pinakaligtas na paraan upang makuha ang buong sustansya nito nang walang panganib ng pagkalason sa pagkain. Pagdating sa benepisyo, ang itlog ay lubos na kapaki-pakinabang para sa mga bata para sa kanilang paglaki, sa mga buntis para sa pagbuo ng sanggol, at sa mga atleta para sa mabilis na pagbawi ng kalamnan matapos ang mabigat na ehersisyo. Sa kabilang banda, dapat maging maingat at limitahan ang pagkain nito, partikular na ang pula ng itlog, sa mga individual na may uri 2 diabetes, mataas na kolesterol sa dugo, o may dati ng sakit sa puso, kung saan ang limitasyong 3 hanggang 4 na itlog lamang kada linggo ang karaniwang payo ng mga dalubhasa. Para sa mga kailangang maglimita ng kolesterol, ngunit nais pa ring makuha ang sapat na protina, ang pagkain ng puti lamang ng itlog ay isang mainam na kapalit dahil ito ay purong albumin at walang taglay na taba o kolesterol na maaaring makasama sa daluyan ng dugo. Upang masiguro na nananatiling malusog ang iyong pang-araw-araw na pagkain, mahalagang bigyang pansin ang paraan ng pagluluto at ang mga kasamang pagkain sa plato. Pinakamainam ang pagpapakulo o pagluluto sa mainit na tubig dahil napananatili nito ang sustansya nang walang dagdag na hindi malusog na taba o mantika na maaaring makaapekto sa sirkulasyon ng dugo. Iwasang ipares ang itlog sa mga naprosesong karne gaya ng bacon, hamon, o longganisa na mataas sa asin at saturated na taba, at mas mainam na ipares ito sa mga pagkaing mayaman sa hibla tulad ng sariwang gulay, abokado, o tinapay na gawa sa buong butil upang matulungan ang katawan na maayos na mapangasiwaan ang pagsipsip ng kolesterol. Ang mga ito ay paalala at kaalamang may batayan, ngunit mas mainam pa rin na humingi ng payo sa inyong mga doktor o dalubhasa upang mas mabigyan kayo ng tamang gabay sa inyong pagkain ayon sa tiyak na kalagayan ng inyong katawan at kalusugan.
Humihingi tayo ng inyong kaunting suporta sa pamamagitan ng follow at pag-subscribe upang maipagpatuloy natin ang pagbabahagi ng mga ganitong kaalaman. Maaari nyo din ilagay sa komento ang inyong mga pangalan at kung taga saan kayo para ma-shout out natin sa mga susunod natin video. Ito ang gintong dalisay na kawa ng kaalaman. Sa Diyos ang papuri at kaluwalhatian.